Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron dinala dito sa atin mga ka-DIY isang 32 inches na Smart TV. Ang brand ay Hanabishi mga ka-DIY ito. Sabi na may-ari mga ka-DIY wala daw itong power, kaya yan ang gagawin natin ngayon. Isang Hanabishi na 32 inches Smart TV, walang power ang issue. So saksak muna natin mga ka-DIY. Ito yung kanyang AC cord. Saksak muna natin dito. Yan. So dito mga ka-DIY, kung napapansin natin is wala talaga siyang indicator. Samantalang naisaksak na natin. Yan. So wala tayong indicator. Ibig sabihin mga ka-DIY may problema tayo sa power natin. Pwede mangyari mga ka-DIY kapag yung ang mga TV natin is walang power. Sa power supply, sa power supply may problema, or pwedeng nasa mainboard ang problema kapag wala siyang indicator dito. Yan. Yan ang gagawin natin ngayon mga ka-DIY. So buksan muna natin para malaman natin kung anong naging problema. Malamang sa power supply ito or sa secondary natin. Kasi pwedeng masira, pwedeng hindi mag-indicator o hindi mag-indicator yung ating TV pag may problema siya sa ating secondary. At wala ding indicator siyempre kung wala din siyang, kung may problema din tayo sa ating power supply. Okay, tara buksan muna natin. Okay, so unplug muna natin yung unit at buksan natin yung likuran. So, ito nga pala yung kanyang model number. Tanggalin lang muna natin. Bale, isang 32 inches na Smart HD LED TV. Yung model niya is ito lang, yung pinaka model HLED 32 HDD GMS GSMT 8G. Yan yung pinaka model natin, 32 inches na Smart. Ito yung LAN natin para sa Smart. Okay, tara, remove muna tayo ng mga screw. Yan, so pistalan natin yung pinaka-camera natin. Okay. Okay, tanggalin muna natin. Dito tayo. Silipin natin yung likuran. May natira pa pala isang screw. Yan. Remove muna natin yung pinaka-speaker. Yan, bala ito yung pinaka-board natin, 3-in-1. Ito yung ating power supply section. At ito naman yung ating secondary out. Yan. Ito yung power supply natin. Tapos ito naman yung secondary out. Tapos ito naman yung papunta sa ating top board. Bali may gumawa na pala nito ng una. Yan o, meron ng tape. Okay, so dito tayo mag-trouble muna sa power supply. Titingnan natin kung may nakarating dito na voltahe. Pagka wala, so ibig sabihin busted ang fuse. Pero pag may nakarating na voltahe dito, siyempre proceed na tayo sa secondary natin, sa mga sa mga diode natin. I-check natin to kung may mga supply. Pagka merong supply yan, diretso tayo sa mga regulator. Ito, regulator na yan. Ito mga regulator. I-check natin mamaya yan kung may mga voltahe. Yan, regulator. Ito, regulator din. Yan, regulator. Yan pa. Yun pa. Check natin mamaya yan. Tapos, check din natin tong regulator pa isa yan, no? Para sa 5 volts ata to. Yan. Ito sa 12 volts ata natin. Titingnan natin mamaya. Tester muna natin. Tara. So, kumuha muna ako ng tester mga ka-DIY at iset muna natin sa DC. Okay, so naka-DC na tayo. Then, yung body ground natin is dito. I-ready lang muna natin yung tester natin. Body ground tayo. Tapos yung positive natin yun, itutusok natin. Ito mamaya. Ang gagawin natin ngayon is plug in muna natin dito. Plug in natin. Then wala pa tayong indicator.
So, check muna natin mga ka-DIY. So, bago tayo mag-check ng secondary, primary muna dito sa filter capacitor natin sa main. Tingnan natin. So, meron tayong nakuhang 309 volts dito sa ating main filter capacitor ng ating primary o ating power supply. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY is wala tayong problema sa fuse natin at saka sa ibang sakop ng parts dito sa ating primary. Pero hindi pa natin sure kasi ito pang switching natin is hindi pa natin na titest. So mamaya na yan. So direkta na tayo sa secondary. So meron tayong supply dito sa capacitor natin sa main filter. Ang gagawin natin is mag-secondary na tayo. Pagka wala kasing power ang pag ito ay may power yung ating main filter at saka walang lumabas na supply ng secondary, ibig sabihin sa primary ang problema sa ating switching. Malamang dito sa ating MOSFET o sa ating PWM. Itong PWM niya at saka yung MOSFET. Pag walang lumabas na secondary out, so ibig sabihin itong dalawa ang may problema. Samantalang nakakarating naman ng voltage dito sa main filter capacitor. Okay, so mag-body ground muna tayo. Okay, so unang tusok sa secondary out natin. Check natin dito sa diode natin. Meron tayong nakuha ang 46 volts, ibig sabihin pumasok sa secondary, pumasok yung voltage natin. So sabi ko kanina, kapag walang pumasok dito, malamang sa switching ng primary ang problema. So madali siyang ma-detect kapag alam natin yung voltage checking. Okay, so tusok tayo dito sa diode. Ayan, so meron tayong nakukuha ang 48 volts. Ibig sabihin na okay. So dito tayo sa isang ano pa, ito. Yan sa ating 12 volts. Yung 12 volts natin is nakapasok na rin sa secondary natin. Ibig sabihin wala tayong problema sa mga supply. Dito sa unang pinasukan, unang pagpasok sa galing sa ating chopper transformer, wala tayong problema sa mga pinasukan ng mga diode natin. 12 buhay, tapos ito naman sa kabila 48 at ito naman sa backlight at ito 47. So dito sa 12 volts, ito yung regular natin na diode sa secondary na nagde-deliver sa ating mga sa ating mga regulator. So, si 12 volts talaga ang pangunahing supply sa ating mga regulator. Pwede kasing walang power yung ating TV sa mga regulator natin. So, meron tayong 12 at subukan nating magtusok sa mga coil dito. Ayan, meron tayong coil dito nakikita. Yung mga coil natin. So, meron tayong nakukuha ang 3.3 volts dito sa coil na yan. Ibig sabihin, pumasok dyan sa ating coil. So, sumunod naman na coil. Inductor coil natin ito. Diyan kayo tumusok sa mga tingga. Yan. So, meron tayong nakuha ang 1 volts. So, bawat coil yan is merong regulator na pinanggagalingan. So, ito. Try muna natin. Meron tayong 1 volt. Ibig sabihin, buhay din yung regulator nito. Maaring okay pa yung mga regulator nila. So okay yung mga regulator, yung ating regulator dito, okay kasi may voltahe. Yan yung 6-pin regulator natin ito. Ang regulator nito mga ka-DIY, ito yung kanyang out, yung mga coil. Ito naman, coil na to, ang pinanggagaling ng voltahe is nanggagaling dito sa ating 6-pin. Kaya sukat natin sa mga coil kung may voltahe o wala. So dito naman tayo sa kabila, ito. So meron din tayo nakukuha dito kanina na 1 volts. Ibig sabihin yung regulator na humahawak sa kanya is okay pa. Kasi naglalabas pa siya ng voltahe dito sa coil. So pag walang mga supply yung mga coil na yan, ay ibig sabihin ang problema natin is sa regulator na humahawak sa kanya. Yun, so ibig sabihin okay naman to. Walang problema. So try tayo dito sa kabila. Ito may isang coil pa. Ito. Yan, kung napapansin nyo mga ka-DIY, wala tayong voltahe dito sa coil na na-receive. Samantalang meron tayo ditong regulator na humahawak sa kanya ito. So yung regulator na yan, ang humahawak dyan is ito, coil na yan. Yan, yung coil na yan, yan ang output na. Bale, may pumasok na supply sa regulator, din yung output ay coil na. Ito yung out. Yan. So gagawin natin, so wala itong supply. Titingnan natin kung bakit wala siyang supply. Okay, so dito tayo mag-focus sa regulator na ito kasi wala siyang supply na nilalabas dito sa coil. So ibig sabihin, it means
Maaring sira yung ating regulator na to. Kaya yan ang pukusan natin. Ito. Kasi kung napapansin nyo, itong coil na to is diretso dito sa kapasitor. Ibig sabihin, merong voltahe talagang buhay dito kasi nga meron pa siyang electrolytic na ginamit. Ibig sabihin, medyo mataas na voltahe ito. Nasa 5 ata, 5 volts. So hindi pa tayo nakareading kanina ng 5 volts eh. So maaaring 5 volts ito. Tatry lang muna natin. So gamitan natin ng microscope para makita nyo rin. Okay, so unplug muna natin ang unit. At tutukan natin ng microscope. Yan. So ayan mga ka-DIY, saksak muna natin. Yan, so check natin yung voltahe dito. Sa ito, yung mga ka-DIY yan. So naggamit tayo ng microscope camera. Itong regulator na to, hanapin natin yung in. Kasi alam na natin yung out, alam na natin itong out na. Kasi coil yan, ibig sabihin out talaga yan. Ang hanapin natin dyan yung in, yung voltaheng pumasok dito sa regulator na to. Yun ang alamin natin. So tingnan natin dito sa isang paa. Walang voltahe. Yan. At dito naman sa kabila, titingnan natin. Kasi ito yung in ata niya. Yan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, mayroon tayong pumasok na 12 volts. Yan. Ibig sabihin, ang regulator na ito ay 12 volts in. Kaya lang, paano natin malamang sira? Dahil sa output na dito sa coil is wala tayong ma-receive na voltahe. Hindi pa natin alam kung anong klaseng regulator yan. Kung 1.2 ba yan o 1.8 o 3.3. So sa palagay ko ito ay 5 volts dahil sa ginamit na electrolytic capacitor sa kanya, maaring 5 volts ang supply na ito. Kaya kanina hindi pa tayo nakaka-receive ng 5 volts. Kailangan natin yung 5 volts na yan para sa step down na mga voltahe na kinakailangan ng ating mga system natin. So ito mga ka-DIY is wala talaga siyang out at meron siyang in na 12 volts. Yan. So ang gagawin na lang natin ngayon mga ka-DIY, tatry muna natin i-remove itong IC na to. Yan, bali madi-disable natin itong IC na to, tatanggalin natin. Tapos mag-i-inject tayo dito ng voltahe. Injectan lang muna natin, try natin na mag-inject muna. Baka mabuhay naman. So try lang muna natin, tanggalin muna natin to. Gagamit lang tayo ng hot air para mas mabilis. Okay, so ang settings ko dyan mga ka-DIY is 380 lang, okay na yan 380. Bunutin natin tong regulator na to. 380 lang yung ating settings. Yung hangin natin is 40 lang. So every time kayo na tatanggal ng mga pyesa, so make sure na naka-unplug yung ating unit. So huwag nyong kalimutan na pag magtatanggal kayo, so dapat naka-unplug. Okay. So ito siya. Yan. Bale, 6 pin regulator IC. Yan yung tinanggal natin dito. Okay, so ang gagawin natin is tutukan ko muna ng ating microscope dito. Ayan. Kung nakikita nyo yung kanyang daanan, ito siya. Yung input, ito galing dito. In, ito, at out. So, try natin mag-inject ng voltahe doon sa out na ng coil. Sa out na ng coil tayo mag-inject ng voltahe. So, bali dito na tayo mag-inject ng voltahe. Kung napapansin nyo, basta coil is positive side yan. Yan. Kung napapansin nyo, pumasok yung ating line dito sa ating positive ng ating electrolytic na kapasitor. So dito na tayo mag-inject. Pwede din dito mag-inject ng voltahe or magtanim, or pwede tayo magtanim ng panibagong supply dito. Supply na 3 lang muna or 4. So testing natin sa 5 kasi hindi pa tayo naka-receive kanina ng 5. Try lang muna tayo mag-inject ng 5 volts dito. Yan. Sa labas na ng coil, pagpasok at paglabas ng coil,
dito na tayo mag-inject ng voltahe. So pwede dito mag-inject at pwede rin naman dito. So dito na lang natin i-inject yung voltahe. Okay? So try lang muna natin gamit tayo ng ibang pang-inject natin na power supply. Tara. So gumamit muna ako mga ka-DIY ng adjustable natin na power supply. So ginawa ko lang muna ng 5 volts. Yan, 5 volts lang yung ginawa natin supply. Try lang muna natin sa 5 volts. O pwede kayo mag-umpisa sa pinakamababa. Pag mayroon kayong ganito na power supply, so pwede namang umpisa sa mababa sa 1 volts, 2 volts, 3, 3.5, 4 hanggang 5 volts. Basta mga regulator, pwede nyo i-inject yung mga ganitong klase ng mga DIY. So gagawin natin is yung negative is ilalagay natin dito. At yung positive yung itutusok natin doon sa coil mamaya. So bago natin itusok yan, i-power on muna natin. Isaksak muna natin yung unit. Saksak muna natin yung unit. Then, saka natin i-inject yung supply. Dito. Yan. Kung napapansin nyo, nagkaroon kagad siya ng indicator. Yan o. Yan. Pansin nyo, nag-indicator na kagad siya. Ngayon, is bunutin ko tong supply na in-inject natin. Yan. So, mawawala din yung supply dito. Yan, alisin muna natin to. Yan, so i-power on natin. So ayaw mag-power on. Yan, so nagkaroon siya ng supply. Bigla siya nagkaroon ng supply kasi tinusok natin ang supply kanina. Ibig sabihin 5 volts na talaga ang kinakailangang supply nito para mabuhay. So tama tayo mga ka-DIY na 5 volts lang yung supply. Problema pa nito, ayaw mag-power on. Yan, pero nagkaroon siya ng indicator oh. Yan. So steady natin mga ka-DIY yung ating voltahe doon. Dito. Yan. So pag steady natin mga ka-DIY, bumukas ang unit. Kung napapansin nyo, yan oh. Yan, bumukas yung unit. Tingnan natin sa ilalim. Bali, nagkaroon siya ng mga backlight. Yan, kung napapansin nyo, lumabas na yung logo na kanyang pagka-smart ng TV. Yan, lumabas na yung Wisdom Share. At kung napapansin nyo dito sa itaas, ito naman yung ating in-inject na supply dito kanina. Yan. Yan, pansin nyo. Diyan natin tinusok sa mismong tingga niya. Sa coil, yan. Bigla na kagad siya nagka-power nung tinaniman natin ang supply na 5 volts. Ibig sabihin lamang, ang regulator na nasira ay napapaloob sa 5 volts na regulator. Yan. So ngayon is meron na siyang display. Yan. Papansin nyo, buhay na yung kanyang display. Okay, so bubunutin ko yung supply na tinanim natin. Yan, tatanggalin ko. Tingnan natin kung mabubuhay pa siya. Yan, bigla siya nag-shutdown. Nag-shutdown siya mga ka-DIY kasi walang supply na 5 volts. So ang nangyari, wala tayong indicator kapag sira yung ating 5 volts na supply. Okay, so gagawin natin dito, alam na natin na nabuhay siya kung lalagyan natin ng supply. Ngayon is, kukuha na lang ako ng back converter at injika na lang siya. Pwede kayong gumamit ng back converter or pwede kayong gumamit ng ganito, na regulator na 7805 para sa 5 volts yung ganito. Yung sa 5 volts pwede rin gamitin to. Yung mga 7805 natin. At pwede naman gumamit kayo ng mga back converter na lang. So back converter na lang yung gagamitin ko. So ito nga pala yung ating back converter. Kumuha ko ng isang piraso. Pwede naman yung 7805 at pwede rin naman itong gamitin. So i-input lang natin dito yung supply. Meron naman ang pangalan dito na in. So supplyan natin ng 12 volts ito, yung in natin. Din yung out naman, yun ang itutusok natin sa out. Okay, so sa out ay isang wire lang gagamitin natin, yung positive. Yung positive yun ang itutusok natin doon kanina sa tinusok natin na supply. So yung in natin, basta yung in natin, positive at negative, ay i-input natin sa 12 volts kanina na diode.
Tapos yung itong out palalabasan natin ng 5 volts gamit yung ating trimmer ito, trimmer. Iti-trim muna natin yung voltahe na umabot siya ng 5. Pagka lumabas na dito yung 5 volts, saka natin itanim. So wag nyong itanim ito na hindi nyo pa nasusukat yung out. Baka masira naman tuluyan yung sasalo ng supply pag sobrang taas. Okay, so i-calibrate ko lang muna ito. Tapos testing natin mamaya. Okay? Ayan, bali sinuplayan ko muna ng 12 volts yung ating back converter. Ito yung supply natin sa in. Tapos yung output naman, inabangan natin ng tester. Ito yung output natin, 10 volts. So ikutin lang natin to ng counterclockwise. Counterclockwise yung ikot para bumaba yung voltahe dyan sa out. Yan, 9 volts hanggang sa umabot tayo ng 5. Yan, iniikot na natin. 7. So babaan pa natin hanggang 5 volts, 6 volts, and then yan 5.8. So babaan pa natin. Kahit mga 5 sarado or 5.1 okay na yan. 5.1 volts okay na yan. Or 5.2 okay na yung supply. Yan 5.1 or 5 or 5.2 okay na yan. So ito na yung output natin. Yan, bali tanggalin na natin to. So ito may wiring na yung input natin. So ang out nito is 5. Ngayon is hinangin na lang natin dito. Bali hinangin natin yung positive dito sa 12 volts natin. Lagyan natin ng hinang o lagyan natin ng tingga yung ating 12 volts. Yan. Bali hinangin natin tong 12 volts natin. Yan, sa positive natin sa 12 volts. Ito. So medyo matigas, ayaw kumapit yung ating tingga. Okay, tapos sa ground naman, yung ground natin, hanap lang tayo ng bakanting ground. Basta malapit sa pistuhan ng ating paglalagyan. Yan. Tapos, ang gawin natin is, saksak muna natin dito. So, meron na tayong ilaw. So nasupplyan na natin siya ng 12 volts. Sa in natin is meron tayong nakuhang 12 volts. Yan, 12 volts sa input. Tapos sa output naman 5 volts. So tama yung ating calibrate kanina. Tapos hinangin na lang natin yung out papunta dun sa ating coil kanina. Okay, so lagyan ko lang ng isang wire papunta dito sa ating 5 volts na supply na kinakailangan ng ating coil. Tara. Ayan mga kadeway, bali nasira yung aking back converter natin. Wala akong reserba, so ganito na lang ginawa ko. So yan, pakita ko na lang sa inyo. Bali sinet up ko na siya. Yan, 7805 ang ginamit natin na regulator. Yung sabi ko kanina na pwede gamitin yung 7805, ito na, ginamit ko na lang kasi nasira yung ating back converter. So yung ating L7805, ibig sabihin ng 05, yan ang 5 volts natin. 05 or output ng regulator na to. So yung unang pin natin, ayan ang ilalagay natin sa positive 12. Ito positive 12 volts ito. Ito positive 12 yung unang pin. Tapos yung gitna naman ay ground. Nakakonekta dito sa ating ground. Ito yung wiring niya sa gitna. Yung gitnang paa ay nakakonekta dito sa ground. Sa body ground dito ko siya inilagay. Sa chassis ng USB. Hininang ko siya dyan. Tapos yung out na kinakailangan natin niya 5 volts ito.
Yung pipe natin na kinakailangang voltahe ay naka-inject na rin doon. Tinanggal ko na rin yung coil. Ito kasi masikip eh. Binasag ko yung coil. Tapos in-inject ko dito banda. Yan. Papunta rito, in-inject na natin nakatayo. Yan. Ito naka-inject dyan. Sa tingga nito na maliit, naka-inject dyan yung ating positive 5 volts na nanggagaling dito sa ating 7805 na regulator. So ngayon mga ka-DIY, testing natin. Bali, saksak muna natin. Ayan, bali meron na siyang power dito. Nagkaroon tayo ng power dyan. Is i-power on na lang natin dito sa ating main button. Main power button natin. Yan. So, nagkaroon tayo ng backlight. Tingnan natin sa ilalim. Yun, Hanabishi. Lumabas na rin yung kanyang logo. Yan. Yan, yung kanyang logo na Wisdom Share. Nang ang kanyang pagka-smart. So goods na yan mga ka-DIY, walang tama yung screen na pagganda. So ganun lang yung setup nyo kapag wala kayong back converter at saka nahirapan kayong mag-provide ng 5 volts. So basta meron kayong mga reserve na mga 7805 na mga regulator kagaya nito. Marami naman kasing mga regulator na bibili sa online. Pang 5 volts, pang 8 volts, pang 9 volts, pang 12 volts. Meron tayo dyan kahit papanong stock. Yan, itong bilhin nyo. Yan, itong ginamit natin, 7805. Kasi 5 volts ang kailangan natin. Pag gusto natin 6 volts ang kailangan, 7806. Kung 8 volts naman, ang kailangan na supply, so itong gagamitin natin. Ito naman para sa 9 volts, para sa 10 volts, 17, 24, 18, 15 volts, at saka 12 volts. Kung kailangan natin ng mga regulator, kagaya nito, regulator sira. So, regulator na lang yung gagamitin natin, yung literal na malaking regulator. Yan na lang gamitin nyo sa sunod kapag gusto nyo na magkabit ng mga regulator. Sa mga baguhan lang naman kasi ito mga ka-DIY. Sa mga baguhan natin ng mga technician, sinashare natin. Pero sa mga may alam na, so exempted na kayo dito mga ka-DIY. So yan lang ginawa natin. So ganun lang yung setup natin. Yan. Mas maganda kung pamilyar kayo sa mga regulator, sa mga input at saka output ng mga regulator. Mas pamilyar kayo, mas maganda. Kahit hindi natin lagyan ng heatsink yan, hindi naman gaanong umiinit yung ating regulator. So hanggang dito lang mga ka-DIY yung ating video. At tatakpan ko lang ito mamaya, ibigay natin sa customer. So hanggang dito lang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.